Para lamang sa pagpapakasal sa isang lalaki, kailangan niyang ibigay ang kanyang kokomelon sa walang kwentang lalaking ito para pagsilbihan ang kanyang kama. Dapat malaman na siya ay isang babaeng general na hindi nagpatalo sa mga lalaki, namumuno sa 1,000,000 sundalo sa ilalim ng kanyang pamumuno at isa ring kagandahang hinahangad ng hindi mabilang na mga lalaki sa mundo. Time traveler pala ang lalaki. Sa mundong ito katulad ng sinaunang panahon, kaya niyang gumawa ng rainbow silk na ikinamangha ng lahat. Maging ang kanyang mga mata ay parang X-ray, na malinaw na nakikilala ang istruktura ng katawan ng tao at nagsasagawa ng mga mahimalang operasyong legal iligtas buhay na nagpabaliw sa marami. Ito ay posible dahil sa kanyang nakaraang buhay. Siya ay isang mataas na sanay na doktor, ngunit siya ay isang pangit na tao, napakapangit na ipinagkait sa kanya kahit na ang karapatang magparami. Maging ang mga dumaraan na aso ay susumpa sa kanya, not to mention girls. Gayunpaman, orihinal na siya ay isang sobrang gwapong lalaki. Dahil sa isang nabigong eksperimento, tumailasik ang sulfuric acid sa kanyang mukha, na naging isang nakakatakot at pangit na halimaw. Ngunit hindi naghiganti ang lalaki sa lipunan. Sa halip, nagtungo siya sa larangan ng digmaan, gamit ang kanyang mga kasanayang medikal para makinabang at magamot ang mga sundalo. Ginawa niya ito sa loob ng 20 taon. Sa hindi inaasahan, isang missile strike ang naging dahilan kung bakit siya ang pinakanagniningning na liwanag sa larangan ng digmaan. Nang muli siyang magising, naglakbay siya sa katawan ng isang lalaki na nagngangalang Shenlang. Sa buhay na ito, nabawi niya ang kanyang gwapo at mag-ara ang hitsura, ngunit ang kanyang kapalaran sa buhay na ito ay tila hindi mas mahusay kaysa sa huli. Sa kanyang orihinal na alaala, nalaman niya na siya ay nasa isang lugar na tinatawag na Mythical Turtle City sa isang bansang nagngangalang Yu. Inakala ng lahat na siya ay isang idiotic waste. Pagkatapos ng 10 taon ng pag-aaral, wala siyang nakilala kahit isang salita. Oo, ganyang lalaki. Pagkatapos lamang ng isang pagpupulong kasama ang anak na babae ng pamilyang Su, naging kanyang tapat na tagahanga. Nang magkasakit ang anak na babae ng pamilyang Su at kailangan ng asawa para baguhin ang swerte niya, walang pag-aalinlangan siyang nagboluntaryo. Ngunit siya ay hinamak, binugbog, at pinahiya ng mga alilang babae ng pamilyang Su. Buti na lang at nakabawi ang binibini ng pamilyang Su at tumayo para sa kanya. Lalo siyang nahumaling kay Su Chenchen. Bagamat hindi sila mag-asawa sa katotohanan, makalipas lamang ang kalahating buwan, nang bigla siyang magkasakit ng kakaibang sakit na hindi na mapagaling, na kinuha niya ang katawan ng kanyang orihinal na sarili. Sa sandaling naisip ni Shenlang na maaari siyang mamuhay ng masayang buhay pagkatapos nito, nakarinig siya ng mga yabag sa labas. Pumunta siya upang makinig at narinig niyang pinag-uusapan siya ng 2 alilang babae. Nalason siya ng isang wala kalahating buwan na ang nakalipas, at ngayon ay pumunta sila upang tingnan kung patay na siya. Sa hindi inaasahang pagkakataon, pagkabukas ng pinto ay nakita nila si Shenlang ng malapitan. Ang 2 alilang babae ay natakot, nag-iwan ng isang pangungusap. Shenlang, buhay ba talaga siya? Pagkatapos ay nagmamadali silang tumakas. Sandaling natigilan si Shenlang. Lason, iba ito sa alaala ko. Bago pa siya makapag-isip pa, may natanto si Shenlang sa kanyang isipan. Sa susunod na sandali, ang kanyang kamalayan ay dumating sa kaibuturan ng kanyang isip, kung saan nakita niya ang isang laptop na naglalaman ng ilang terabytes ng data mula sa kanyang nakaraang buhay. Hindi lang iyon, natuklasan din ni Shenlang na nagbago ang kanyang mga mata. Kapag tumitingin sa mga bagay, nakikita niya ang mga ito. Naunawaan ni Shenlang na ito ay isang X-ray machine na sumanib sa kanya sa panahon ng paglalakbay kasama ang missile na iyon. Bukod dito, nalaman ni Shenlang na maaari niyang isama ang computer sa X-ray vision. Kapag tumitingin sa mga bagay, tumpak niyang matukoy kung ano ang mga ito. Sa sandaling iyon, may dumating. Ang pumukaw sa mata ni Shenlang ay ang pariralang 36D. Ang tao ay ang asawa ni Shenlang, si Su Chenchen. Siya ay labis na nag-aalala tungkol kay Shenlang. Nang marinig mula sa kasambahay na nagising na si Shenlang, agad siyang tumawag ng doktor. Matapos suriin ng doktor si Shenlang, mukhang nabigla siya at sinabing, si Shenlang ay ganap na maayos. Bigla nitong pinaikot ang mukha ni Su Chenchen sa galit, at napamura siya, paano ito posible? Pagkatapos ay mabilis siyang kumalma, sinusubukang lumuha at ipinahayag ang kanyang matinding pag-aalala para kay Shenlang. Little did she know, hindi na si Shenlang ang tanga niya dati. Nakikita niya ang harapan ni Su Chenchen, na pagtanto na maaaring may mali sa kanya. Kung tungkol sa mga alaala ng kanyang orihinal na sarili, malamang na pinaganda niya ang mga ito. Sa sumunod na pag-uusap, naramdaman ni Shenlang ang intensyon ni Su Chenchen na paalisin siya. Biglang napagtanto ni Su Chenchen, paano maiintindihan ng isang tanga ang mga pahiwatig na ito.
Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto at pumasok ang isang lalaki. Nang walang anumang kagandahang loob, sinabi niya, itigil ang pag-ikot sa mga bilog kasama ang isang tulala. Pagkasabi nito, nilapitan ng lalaki si Su Chen at hinalikan, pagkatapos ay itinuro si Shenlang, na nagpapahiwatig, si Su Chen ay fiancé ko na ngayon, mas mabuting umalis ka na. Nakaramdam ng manhid si Shenlang sa kanyang puso, niloloko ba siya? Sa una, ito ay dahil lamang kay Su Chen ay may malubhang karamdaman, at kailangan nila ng isang tulala upang magdala ng swerte. Ngayon, parang ginamit siya tapos itinapon. Dapat sabihin, kapansin-pansin ang pagkilos ni Su Chen bilang isang maamo at magandang babae. Katulad ngayon, gusto niya talagang patayin siya, nalaman niyang hindi niya kaya, at pagkatapos ay gusto siyang itaboy, ngunit sa ibabaw, nagpanggap siyang inosente at nagmamalasakit. Ang pagkamatay ng kanyang orihinal na sarili ay nagpaunawa kay Shenlang na hindi na siya maaaring manatili pa sa pamilyang Su. Sino ang nakakaalam kung ang dalawang ito ay muling magbalak laban sa kanya? Kaya, kaagad na pumayag si Shenlang na umalis. Ang lalaki, si Zhang Ji, nang marinig ito, ay hinayla si Su Chen palayo. Iniwan si Shenlang isang oras na lang para umalis. Habang pinapanood silang umalis, hindi naramdaman ni Shenlang ang kaunting pagkawala. Sa halip, medyo masaya siya, sa gwapong mukha nito. Ang paghahanap ng isa pang mayayamang babae ay dapat na madali, naisip niya. Gayunpaman, sa sandaling iyon, biglang narinig ni Shenlang ang pag-uusap ni Zhang Ji at Su Chen. Pinag-uusapan nila ang pamilyang Zhou na nagmumungkahi ng kasal kay Jin Mulan ng Mythical Turtle Earl's Mansion, isang hakbang na maaaring tumalima sa hype ng sarili nilang kasal. Nang marinig ito, nagkaroon kaagad ng bagong target si Shenlang para sa kanyang gold digger, si Jin Mulan. Para naman sa pamilyang Su, hayaan silang maghintay para sa kanyang matagumpay na pagbabalik. Ngunit ang katotohanan ay siya ay itinaboy at ang kanyang kasal kay Su Chen ay napawalang bisa. Sinisiraan pa nila siya sa pagnanakaw sa mansyon at pagiging malazwa sa mga katulong, malinis na inaalis ang anumang iskandalo ng pagsira ni Su Chen sa kanilang kasal. Walang pakialam si Shenlang, nagpasya siyang umuwi muna. Samantala, sa pamilyang Su, nag-aalala pa rin si Su Chen sa kanyang reputasyon, ngunit walang pagpipilian ng ulo ng pamilya kundi gawin ito upang mapanatiling masaya si Zhang Ji. Naunawaan ni Su Chen ang bigat ng sitwasyon at hindi na siya nagsalita pa. Sa kanyang pag-uwi sa gabi, si Shenlang ay biglang hinarang ng ilang malalakas na lalaki. Dahil alam niyang hindi siya makatiis, hinayaan ni Shenlang na kunin siya. Ang hindi niya inaasahan ay ang kalupitan ng pamilyang Su. Gusto talaga nilang ilibing siya ng buhay. Ang pinuno, nakilala bilang isang kilalang boss sa ilalim ng mundo sa loob ng 100 milya na may daan-daang mga kaso ng dugo sa kanyang mga kamay, ay inutusan ng isang tao na magsindi ng insenso para kay Shenlang. Si Shenlang, gamit ang kanyang X-ray vision, ay natuklasan ng isang pilak na karayom na nakapasok sa katawan ng amo. Napansin ng amo, si Tianheng, ang kakaibang tingin ni Shenlang, inalis niya ang kuko sa kanyang bibig, at tinanong kung ano ang tinitingnan niya. Direktang ibinunyag ni Shenlang ang pagkakaroon ng karayom sa katawan ni Tianheng, na nagbabala na ito ay nagdudulot ng panganib sa buhay. Nagpalitan ng tingin ang karamihan, at si Tianheng mismo ay natigilan. Maging ang kanyang asawa ay walang kamalay-malay tungkol dito. Ipinahayag din ni Shenlang ang kanyang kakayahang alisin ang karayom. Nahulaan naman ni Tianheng ang kalagayan ni Shenlang, naligtas ang kanyang buhay, at ang paghahayag kung sino ang gustong pumatay sa kanya. Nakapagtataka, nanunuya si Tianheng at tahasang tumanggi. Dahil dito, natarante si Shenlang. Hindi ba ginusto ni Tianheng na mabuhay, o kusa siyang itinanim ng karayom? Pagkatapos ay isiniwalat ni Tianheng na hindi tungkol sa paggamit sa kanya ng iba para pumatay, ngunit tungkol sa paghiram ng kapatid ni Shenlang sa kanya ng pera. Ang nagsimula bilang pautang ng 5 gintong barya ay lumubog sa 100 dahil sa pinagsama-samang interes. Hindi makabayad, ito ang dahilan kung bakit si Shenlang ay ililibing ng buhay. Ang paghahayag na ito ay nagpaalala kay Shenlang ng isang insidente 2 buwan na ang nakakaraan ng siya ay kasal lamang sa pamilyang Su. Ang kanyang ama ay dumating upang kunin siya pabalik, hindi sumang-ayon sa kasal, ngunit marahas na itinaboy ng mga gwardya ng pamilyang Su. Nagmura si Shenlang sa loob. Ang orihinal na Shenlang ay pinabayaan maging ang kanyang mga magulang para kay Su Chen. Pagkatapos ay narinig niya si Tianheng na nag-utos hindi lamang sa kanyang libing, kundi pati na rin ang kanyang mga magulang. Para naman kay Tianheng, nagpasya siyang gawin itong mabilis para sa Shenlang. Nang malapit na niyang wakasan ang buhay ni Shenlang sa isang mabilis na hampas, sumigaw si Shenlang, na nangangakong babayaran ang 1,000 gintong barya, 10 beses ang utang. Huminto ang talam sa kanyang leeg.
Humingi si Shenlang ng 10 araw para bayaran ang 1,000 gintong barya. Nagkatinginan ang mga bandido at pagkatapos ay ang kanilang amo, si Tianheng, na nagbigay lamang kay Shenlang ng 3 araw. Dahil dito, napagtanto ni Shenlang na ang pamilya Su ay nagbigay kay Tianheng ng 3 araw na deadline para patayin siya. Hindi siya naniwala ni isang salita sa nakaraang kwento ni Tianheng. Gayunpaman, pumayag si Shenlang at nagpagawa si Tianheng ng isang nakasulat na kasunduan para kay Shenlang. Iminuwestre ni Shenlang na hindi ito kailangan at pinunit ang isang piraso ng kanyang damit. Tinusok niya ang kanyang daliri at direktang isinulat ang kasunduan gamit ang kanyang dugo. Si Tianheng, habang pinapanood ito, nadama na ito ay medyo walang katotohanan. Ang mapagpasyahan at mahusay na Shenlang ba ay talagang ang parehong tao na kilala sa pagiging isang intelektual na basura. Pagkatapos maglabas ng babala, nagpadala si Tianheng ng 2 lalaki para samahan si Shenlang pauwi. Sa pagbabalik, mabilis na nakaisip si Shenlang ng paraan para kumita ng 1,000 gintong barya. Di nagtagal pagkatapos ng pagdating sa bahay, ang ama ni Shenlang, na may malubhang karamdaman, ay naisipan pa ring pumunta sa pamilyang Su upang ibalik si Shenlang, sa takot na baka mamaltrato si Shenlang doon. Ganoon din ang naramdaman ng ina ni Shenlang at ang kanyang kapatid. Kahit nabali ang kanyang mga binti, ay determinado na iuwi si Shenlang sa bahay. Narinig ni Shenlang ang lahat ng ito at agad na binuksan ang pinto, lumuhad at yumuko sa kanyang pamilya. Nang makita si Shenlang, tuwang-tuwa ang kanyang pamilya. Mahinang sabi ni Shenlang na nakabalik na siya at isa-isang humingi ng tawad sa kanyang ina at ama. Ang kanyang ina, na masaya, ay niyakap si Shenlang, na nagpapahiwatig na ang lahat ay maayos. May napansin silang kakaiba kay Shenlang. Ang kanyang mga mata ay tila mas malinaw at mas masigla. Nahulaan ng kanyang kapatid na si Shenlang ay pinalayas ng pamilya Su, na talagang itinuturing ng kanyang ina na isang magandang bagay, dahil maaari na niyang ayusin ang isa pang kasal para sa kanya, tulad ng sa biyudang si Liu mula sa nayon. Shenlang, walang imak, tumawa at nagsimulang gamutin ang sakit ng kanyang ama. Ginamit niya ang kanyang X-ray vision upang masuri ang kondisyon, natagpuan ang mga tadyang ng kanyang ama na nabali sa ilang lugar at matinding pagdurugo sa mga baga. Sa kanyang mga dekada ng medikal na karanasan mula sa kanyang nakaraang buhay, nagkaroon kaagad ng solusyon si Shenlang, tulad ng pagpapatuyo muna ng dugo mula sa baga. Pagkatapos ipatupad ang isang serye ng mga paggamot, ang kanyang ama ay malapit ng gumaling. Pagkatapos ay ibinaling ni Shenlang ang kanyang atensyon sa putol na binti ng kanyang kapatid. Nakahinga ng maluwag nang makitang medyo malinis ang bali, narinig niyang iminumungkahi ng kanyang kapatid na magpanggap na nasugatan sa mga aksidente para sa kabayaran, kaya napa-facepalm si Shenlang sa pagkabigo. Pinisil niya ang binti ng kanyang kapatid, pinayuhan siya na iwasan ang gayong mga baluktot na ideya, na tinitiyak na maaari niyang gamutin ang belang binti. Kinabukasan, ginugol ni Shenlang ang buong araw sa pangangalap ng sapat na mga halamang gamot. Sa pag-uwi, nag-set up siya ng isang simpleng operating table at nagsimulang gamutin ang kanyang ama, na umaasa sa kanyang Kat-Anji tanging kasanayan sa medikal. Matagumpay na inoperahan ni Shenlang ang kanyang ama. Ang operasyong ito ay namangha sa ina ni Shenlang kaya itinuring nila siyang pambihira. Sa gayong mga kasanayang medikal, tila maaari pa niyang pakasalan ang anak na babae ng punong nayon. Nakita na ni Shenlang ang anak ng hepe noon at natakot sa ideya, nagmamadaling sinabing kailangan niya ng sariwang hangin. Sa labas, pinaalalahanan si Shenlang na 2 araw na lang ang natitira sa kanya at huwag kalimutan, kung hindi ay magdurusa ang kanyang buong pamilya. Nawalan ng gana si Shenlang na magpahinga. Pagpasok pa lang niya sa bahay, dinalhan siya ng kanyang ina ng isang palanggana ng tubig upang hugasan ang kanyang mga paa. Gusto ni Shenlang na tumanggi, ngunit ang kanyang ina ay mukhang iiyak, kaya siya ay atubiling pumayag, na nararamdaman ang pagmamahal ng kanyang pamilya. Kinabukasan, kinatok ang pinto ni Shenlang ng 13 at 14, na humihimok sa kanya na magmadali at kumita ng pera habang tumatakbo ang oras. Nagkunwari silang mga kaibigan niya para hindi mag-alala ang ina ni Shenlang. Habang papunta sila sa Mythical Turtle City, hindi inaasahang may nakasalubong silang 2 lalaki. 13 tila kilala sila at dinala sila sa isang palumpong. Di nagtagal, 13 ang bumalik na mag-isa, na isiniwalat na ang 2 lalaki ay pinatay niya dahil sa hindi pagbabayad ng kanilang mga utang. Nagulat si Shenlang nang malaman na ang kanilang utang ay nagsimula sa 3 gintong barya, ngunit lumubog sa 25 dahil sa interes. Ang isa sa kanila ay naging kaibigan pa nga ng ama ni 13 sa loob ng mahigit 1 dekada. 13 ay nagbabala kay Shenlang na hindi siya magpapakita ng awa at nag-alinlangan si Shenlang na makakakuha ng 1,000 gintong barya. Kung tutuusin, ang 1,000 gintong barya ay katumbas ng ipon ng daan-daang kabahayan sa loob ng ilang dekada.
Shenlang, gayunpaman, kumpiyansa na sinabi na kikita siya ng 1,000 gintong barya ngayon. Hindi nagtagal, dumating si Shenlang at ang kanyang kasama sa pinakaabalang commercial street sa mythical Turtle City at huminto sa harap ng isang loft building. Sa harap ng gusali ay isang sign reading brocade at embroidery pavilion. Dito nagsimula ang plano ni Shenlang na kumita ng pera, na nangangailangan din ng matinding paghihiganti sa pamilya Su. Pagkatapos ng lahat, ang brocade at embroidery pavilion ay nasa negosyong sutla at isang katunggali ng pamilya Lin. Kaagad na tinanong ni Shenlang ang waiter na bumati sa kanya na tawagan ang may-ari, na nangangako ng isang business deal na posibleng makakuha sila ng karagdagang 5,000 gold coins sa isang taon. Ang waiter, sa una ay nag-aalinlangan at halos mapanukso, ay napilitang anyayahan silang pumasok nang ang 13 ay humakbang pasulong. Sa loob ng bulwagan, ang pinuno ng grupo ay si Lin Ma, ang may-ari ng brocade at embroidery pavilion. Diretso sa punto si Shenlang, na nagpapahiwatig na mayroon siyang kakaibang sekretong formula na ibebenta ng 2,000 gintong barya. Nang marinig ang presyo, tumango si Lin Ma at inutusan ang kanyang mga katulong na ipakita ang mga bisita. 13, masyadong, ay nagalit sa pagbanggit ng 2,000 gintong barya, na pinaghihinalaan na sila ay pinagtatawanan. Gayunpaman, sa sandaling ito, gumawa si Shenlang ng isang piraso ng ginintoang tela, na nagudyok kay Lin Ma na tingnang mabuti. Nagulat si Lin Ma nang suriin ito. Ang gintong seda ay isang eksklusibong material para sa royalty, at ang pamilyang Su ay gumawa ng kanilang kapalaran gamit ito. Gayunpaman, ang kulay ng gintong seda mula sa pamilyang Su ay namutla kung ihahambing sa kung ano ang mayroon si Shenlang. Ang gintong seda na nasa pag-aari ni Shenlang ay bunga lamang ng kanyang paggawa ng gamot. Casual na tinina niya, inihayag ni Shenlang na makakagawa siya ng mas mahusay na kalidad sa loob ng 2 oras kung bibigyan ng tamang mga tina, at matatag siya sa presyo ng 2,000 gintong barya. Namangha si 13, napagtanto na maaari ngang mag-higanti si Shenlang sa pamilya Su habang kumikita ng malaking halaga ng pera. Pagkalipas ng 2 oras, lumabas si Shenlang mula sa silid ng paggawa ng serbesa na may dalang maningning na piraso ng gintong seda. Si Lin Ma, ang pinuno ng pamilyang Lin, ay talagang namangha at agad na naghanda ng isang kahon ng mga gintong barya, sabik na nagtatanong tungkol sa formula na ginamit ni Shenlang. Ibinigay ni Shenlang ang formula kay Lin Ma, ang pinuno ng pamilya Lin, upang i-verify ang pagiging tunay nito. Ipinakita ni Shenlang ang proseso, pagtitina ng gininto ang tela. Nang aalis na sana siya, isang malakas na sigaw ang sumabad sa kanya. Pumasok ang pinuno ng pamilyang Su, na inakusahan si Shenlang na nagnakaw ng kanilang sekretong formula. Natigilan si Shenlang at agad na tumingin kay Lin Ma, na hindi naman itinanggi ang akusasyon bagkus ay binanggit lang niya na nag-aaral ang kanyang anak sa isang military academy. Nagdilim ang ekspresyon ni Shenlang. Napagtanto niya na ito ay isang balak upang ipagkanulo siya kapalit ng pagkuha sa anak ni Lin Ma ng backdoor entry sa akademya, lalo na dahil ang fiancé ni Su Chenchen na si Zhang Ji, ay isang opisyal sa Ministry of War. Habang inaakusahan ng pinuno ng pamilyang Su si Shenlang na may mga pulang mata, lumuluhang ipinahayag ni Su Chenchen ang kanyang pagkabigo sa kanya, nagtatanong kung bakit hindi na lang siya humingi ng pera sa kanya kung kailangan niya ito. Kinampanan nila ang mga biktima, at iniulat pa ng pamilyang Su ang bagay sa mga awtoridad. Gayunpaman, hindi gaanong nabalisa si Shenlang. Pinagtawanan niya ang akusasyon, hinahamon ng ulo ng pamilyang Su na magbigay ng ebidensya ng kanyang inaakalang pagnanakaw. Dahil walang pruweba ang ulo ng pamilyang Su at nag-insulto lamang, ikaw, Shenlang, ay isa lamang walang kwentang tao na walang kasanayan o kaalaman. Paano ka posibleng makabuo ng formula ng pangkulay? Iminungkahi ni Shenlang ang isang hamon, upang makita kung sino ang maaaring gumawa ng isang mas perpektong gintong seda. Itinaas din niya ang mga pusta sa pamamagitan ng pagsasama ng purple na sutla, na napakabihirang dahil sa kahirapan sa pagkuha ng mga kinakailangang tina. Bilang tugon sa hamon ni Shenlang, pumayag ang pamilya Su. Napagpasyahan nila na kung makakagawa si Shenlang ng isang kulay na mas mahusay kaysa sa kanila, wala na silang anumang pagtutol. Ang paligsahan ay pangangasiwaan ng isang opisyal ng gobyerno bilang saksi. Pagkatapos ay sinimulan ni Shenlang ang kanyang trabaho, na naglalayong lumikha ng isang bagay na hindi naiintindihan ng panahon. Pagkaraan ng 3 oras, ipinakita ng pamilyang Su ang kanilang purple na seda, na nagdulot ng pagkamangha sa mga manunood. Sa sandaling ito, inutusan ni Su Chenchen ang isang tagapaglingkod na ipakita ang gintong formula ng seda sa opisyal. Matapos suriin ito, napagpasyahan ng opisyal na ang dokumento ay umiral sa loob ng maraming taon, sa gayo'y pinagtitibay ang akusasyon ng pagnanakaw ni Shenlang ng formula. Nang malapit na nilang mahuli si Shenlang, lumabas siya,
tumingin sa lilang sutla ng pamilyang Su, at pagkatapos ay ipinakita ang kanya. Ang kulay ng seda ni Shenlang ay namangha sa lahat ng naruroon. Hindi tulad ng mapurol at walang kinang nalilang sutla ng pamilyang Su, ang seda ni Shenlang ay masigla at nakasisilaw, na may kadalisayan ng kulay na walang kapares. Hinamon niya sila, tinanong kung ninakaw din ito sa kanilang formula, na naging dahilan upang hindi matatag si Su Chenchen at ang kanyang pamilya. Pagkatapos ay inilabas ni Shenlang ang kanyang trump card, isang multicolored rainbow silk. Mabilis na nilapitan ng opisyal si Shenlang at sinuri ang bahaghari na sutla, na nagpapahayag ng pagkamangha sa natural at hindi pangkaraniwang mga kulay nito. Ang ulo ng pamilyang Su ay hindi nakaimik sa puntong ito, at agad na hiniling ni Shenlang ang hustisya mula sa opisyal. Ang ulo ng pamilyang Su, na walang mukha upang manatili, ay ibinasura ang akusasyon at umalis. Si Su Chenchen, na pinipigilan ang kanyang galit, ay humingi ng tawad kay Shenlang bago din umalis. Ang pagtitiwala ni Shenlang sa paghamon sa pamilyang Su ay bahagyang dahil ang batang punong clerk na naruroon ay may sama ng loob kay Zhang Ji. 3 taon bago, ang punong clerk, na minsang nagturo kay Shenlang, noong panahong iyon, pinangunahan ni Jin Mulon ang isang grupo para sa pangangaso, at dumating sila sa likod ng bundok ng orihinal na tahanan ni Shenlang. Ang kanilang biktima, isang itim na oso, ay natakot, at ang ruta ng pagtakas nito ay nagkataon na nag-cross ang landas sa Shenlang. Iniligtas ni Jin Mulon ang buhay ni Shenlang, pinatay ang itim na oso, at pinauwi ang nasugatan na si Shenlang. Ang mga aksyon ng punong clerk ay naudyukan ng kanyang pagmamahal kay Jin Mulon, na umaasang makuha ang kanyang pabor sa pamamagitan ng pagtuturo kay Shenlang, na nauugnay sa kanya. Sa panahon ng pagtuturo, napansin niya ang antagonismo ni Shenlang kay Zhang Ji. Naalala ng punong clerk si Shenlang, ngunit hindi gaanong malapit sa kanya at sa una ay hindi siya pinansin. Napagtanto ito, naunawaan ni Shenlang na ang pagiging romantikong karibal ng punong clerk ay magiging walang hirap. Ang plano ni Shenlang ay nagpapatuloy ng maayos, at handa na siyang umangat sa lahat. Matapos umalis sa Brocade at Burda na Pavilion, nakasalubong niya si Su Chenchen. Siya ay lumitaw na nalulungkot at humingi ng tawad kay Shenlang, banayad na sinusubukang hikayatin siya na ibigay ang Rainbow Silk Formula. Gayunpaman, hindi siya pinansin ni Shenlang, tumanggi na muling pagsasamantalahan tulad ng dati. Pagkatapos ay ipinaalala ni Su Chenchen sa kanya ang utang na 1,000 gintong barya kay Tianheng, na naging sanhi ng paghihigpit ng mga mag-aaral ni Shenlang. Pinaalalahanan din siya ng 13 na 14 na oras na lang ang natitira para mabayaran ang utang, na humihimok sa kanya na ayusin ang mga pondo ng mabilis upang maiwasan ang anumang pinsala sa kanyang pamilya. Napagtanto ni Shenlang ang bigat ng sitwasyon. Kahit na binayaran niya si Tianheng, malamang na patuloy na banta ng pamilya Su ang kanyang pamilya na kunin ang formula. Alam niyang kailangan niyang makahanap ng permanenteng solusyon sa problemang ito. Maya-maya pa, ang ingay ng mga kabayong tumatakbo mula sa likuran. Sumiksik si Shenlang sa karamihan at nakita ang isang tropa ng kabalyero na pinamumunuan ni Jin Mulon. Nang makita siya, bigla siyang nagpasya na magdagdag ng bagong elemento sa kanyang plano. Habang dumaan ang kabayo ni Jin Mulon sa kanya, sinasadya ni Shenlang na matamaan siya, na ginagaya ang isang aksidente. Tahimik siyang umaasa na sa pagkakataong ito ay iuwi siya ni Jin Mulon, na minsang nakabangga sa kanya 3 taon na ang nakakaraan. Natupad ang kanyang hiling. Agad na bumaba si Jin Mulon at sinuri ang paghinga ni Shenlang, nakahinga ng maluwag nang makitang hindi siya nasaktan. Pagkatapos ay inutusan niya ang kanyang mga tauhan na dalhin siya sa ari-arian ng Earl para sa paggamot. Gumaan ang pakiramdam ni Shenlang. Ang kanyang kakayahang iligtas ang kanyang pamilya at talunin ang pamilyang Su ay nakasalalay sa kanyang pagganap sa mga darating na sandali. Ang ari-arian ng Earl ng Mythical Turtle, na iiba sa lungsod, ay may sariling manor at kastilyo. Ang pamilyang Su, mayaman man sila, ay namutla kung ihahambing sa ari-arian ng Earl. Sa loob ng Council Hall ng estate, si Jin Mulon, na nakasuot ng casual, ay nakipagkita sa kanyang ama at ina. Natuwa ang kanyang ama sa kanyang pagganap sa mga pagsasanay sa militar, ngunit nagpahayag ng pag-aalala tungkol sa walang katiyakang sitwasyon ng kanilang pamilya. Ang kapatid ni Jin Mulon ay hindi nakayanan ang gawain, at ang Yu Kingdom ay nagsimulang alisin sa Maharlika ang kanilang kapangyarihang militar. Nang marinig ito, ipinahayag ni Jin Mulon na sa kanyang suporta, hindi babagsak ang kanilang bahay, at nangako siyang mananatiling walang asawa habang buhay upang tulungan ang kanyang kapatid. Napabuntong hininga si Padre Jin, na kinikilala ang kawalan ng kakayahan ng kanyang anak. Sa sandaling ito, iniulat ng isang tagapaglingkod na humiling si Shenlang ng madla, partikular na tungkol sa kasal ni Jin Mulon. Napukaw nito ang interes ni Padre Jin, at hindi nagtagal ay dinala si Shenlang sa bulwagan.
Diretso siya sa punto. Nais ng pamilya ni Zhu na makipag-alyansa sa kasal sa mansyon ng Earl. Gusto ni Zhu Hangzhou na pakasalan si Miss Jin Mulan. Parehong sina Jin Mulan at Father Jin ay halatang nabigla sa paghahayag na ito. Lumalabas na ang pamilyang Zhu ang pinakamataas na aristokrata sa kaharian ng Yu, na nauugnay sa kasal sa pinuno ng bansa, at hawak din nila ang posisyon ng gobernador ng Katimugang Lalawigan. Ang general na nagpapatahimik sa Timog ay nagmula rin sa pamilyang Zhu. Tinanong ni Father Jin kung paano nalaman ni Shenlang ang naturang confidential na impormasyon. Dati akong manugang sa pamilya Zhu. Tinalakay ni Su Chen at ng kanyang bagong kasintahang si Zhang Jin ang bagay na ito na parabang ako ay isang tanga, nang walang bantay. Sa kabila ng paliwanag ni Shenlang, si Father Jin, na nag-iingat pa rin sa paninirang puri ng pamilyang Zhu, ay nagutos ng investigasyon para ma-verify ang mga claim na ito. Bagamat may reserbasyon si Father Jin tungkol kay Shenlang, nakilala niya ang bigat ng sitwasyon at nangako kay Shenlang ng reward para sa impormasyong ito. Si Shenlang, na nakakaramdam ng pagkakataon, ay humiling na manatili sa ari-arian ng Earl at doon magtrabaho. Ang kanyang intensyon ay hindi lamang trabaho. Gusto niyang mapalapit kay Jin Mulan at mapagtagumpayan ito. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, matapos makatanggap ng mga ulat mula sa kanyang mga nasasakupan, malapit nang dumating si General Zuli ng pamilya Zhu, na kilala bilang Pacify the South. Ang Pacify the South General ng pamilya Zhu, na nakatakdang mag-propose kay Jin Mulan. Ang napakalawak na impluensya ng pamilya Zhu ay nangangahulugan na ang ari-arian ng Baron ay hindi kayang masaktan sila, na ginagawang halos imposible ang pagtanggi sa panukala. Isinaalang-alang ni Jin Mulan na papangitin ang sarili upang hadlangan ang panukala ng pamilya Zhu. Si Padre Jin, gayunpaman, ay kinuha ang kutsilyo, determinadong protektahan ang kanyang anak na babae at ang pamana ng pamilya. Alam niyang hindi malulutas ng pagpapapangit ng sarili ang problema, dahil mas interesado ang pamilya Zhu sa mga piling tropa ng kanilang pamilya. Ang tanging mabubuhay na solusyon ngayon ay tila ang pag-aayos ng isang agarang kasal para kay Jin Mulan upang hadlangan ang pamilya Zhu. Sa kabila ng pag-aatubili ni Father Jin na isakripisyo ang kaligayahan ng kanyang anak, lumuhad si Jin Mulan, iginiit na ang kanyang pinakamalaking kaligayahan ay nakasalalay sa pagtiyak sa kinabukasan ng kanyang pamilya. Pagkatapos ng mahabang buntong hininga, pumayag si Padre Jin na magsagawa ng seleksyon ng manliligaw at naglista ng 5 kandidato, na inutusan ang kanyang mga tauhan na imbitahan sila sa estate para mapili ni Jin Mulan. Si Shenlang, na determinadong huwag hayaan ang kanyang minamahal na mahulog sa mga bisig ng iba, ay nagpahayag ng kanyang intensyon na sumali sa kompetisyon para sa posisyon ng manugang. Nilapitan niya si Jin Mulan, ipinahayag niya ang kanyang pagnanais na pakasalan siya. Ikinagalit nito si Padre Jin, na nakita ang paglahok ni Shenlang bilang isang kahangalan. Nakapagtataka, napukaw ang interes ni Jin Mulan nang tanungin niya si Shenlang kung second fool siya, isang palayaw na nakuha niya sa kanyang nayon, kung saan bahagi siya ng isang duo na kilala bilang foolish pair. Ang pananaw ni Jin Mulan kay Shenlang ay katulad ng pagtingin sa isang bata, na pinahahalagahan ang kanyang kainosentehan. Pumayag siya na sumali siya sa kompetisyon. Si Father Jin, kahit nakatawa-tawa ito, pinabayaan ito, tiwala na hindi pipiliin ni Jin Mulan si Shenlang. Si Shenlang, gayunpaman, ay puno ng kumpiyansa, handang higaitan ang iba pang mga kalaban. Pagkalipas ng 2 oras, 6 na lalaki, kabilang si Shenlang, ang dinala sa magkahiwalay na silid ng pag-aaral para interviewin ni Jin Mulan at piliin ang kanyang manliligaw. Sa limitadong oras, binalak ni Jin Mulan na magdesisyon sa tanghali at magpakasal sa gabi. Ang unang kandidato ay si Chief Clerk Wang Lian, tuwang-tuwa sa pag-asang manalo si Jin Mulan. Nang tanungin siya ni Jin Mulan kung anong hinaharap ang maaari niyang dalhin sa ari-arian ng Earl, kumpiyansa na ipinahayag ni Wang Lian ang kanyang intensyon na makapasa sa Imperial Examination at maging scholar. Naniniwala siya na sa kanyang mga kasanayan sa pag-aaral, kasama ang husay ni Jin Mulan sa militar, maakay nila ang ari-arian ng Earl sa higit na kaunlaran. Hindi gaanong tumugon si Jin Mulan sa sagot ni Wang Lian at metaporikong iniabot sa kanya ang isang nice guy card bago umalis. Nagtanong siya ng parehong tanong sa iba pang 4 na kandidato at nakatanggap ng mga katulad na sagot, walang partikular na kapansin-pansin. Sa wakas, lumapit si Jin Mulan sa silid ni Shenlang at itinanong sa kanya ang parehong tanong. Ano kaya ang maidudulot niya sa kanilang kinabukasan? Ano kayang dala niya? Well, marami iyon. Halimbawa, maaari niyang gamitin ang kanyang X-ray na mga mata upang gamutin ang mga nakatagong pinsala ni Jin Mulan, at maaari rin siyang magbigay ng mga advanced na diskarte sa pagpino ng bakal, bukod sa marami pang bagay.
Alam niyang magiging interesante ito kay Jin Mulon, ngunit maaaring hindi talaga siya mapapanalo. Pagkatapos, same time niyang sinabi na maaari niyang ialay ang kalayaan sa kanilang relasyon, na ang tanging kondisyon ay katapatan. Si Jin Mulon, na likas na konserbatibo, ay parehong napahiya at nagalit sa prangka na pagtukoy ni Shenlang sa pagtataksil, na pinarurusahan siya dahil sa kanyang kawalan ng pag-iisip. Gayunpaman, ang tugon ni Shenlang ay kinakalkula. Nakita niya ang pagnanais ni Jin Mulon para sa autonomiya at isang hindi nakikialam na kasosyo. Pagbalik sa bulwagan, inihayag ni Jin Mulon sa kanyang mga magulang na siya ang pumili. Pagkatapos ng ilang sandali ng pag-asa, nahihiyang ibinunyag niyang pinili niya si Shenlang. Ang desisyong ito ay ikinagalit ni Father Jin, na hindi maintindihan kung bakit siya pipili ng tanga. Mahina hong ipinaliwanag ni Jin Mulon ang kanyang pangangatwiran. Nangangamba siya para sa kinabukasan ng kanyang pamilya kung ang kanyang asawa ay humingi ng kapangyarihan matapos ang pagpanaw ng kanyang ama, na naglalagay sa panganib sa kanyang kapatid. Sa Shenlang lamang magiging ligtas ang pamana ng pamilya. Naunawaan ni Tatay Jin at Nanay Jin ang mabuting intensyon ni Jin Mulon, ngunit nadurog pa rin sila sa puso. Alam ang mahinang reputasyon ni Shenlang, na natiling walang malasakit si Jin Mulon, sa paniniwalang ang kanyang pagpili ay makakahadlang din sa pamilya Zhu. Inamin din niya na gusto niya ang hitsura ni Shenlang, bigo at pakiramdam na parang nabigong ama dahil sa pagsasakripisyo sa kaligayahan ng kanyang anak. Nagtanong si Padre Jin tungkol sa kinaroroonan ng kapatid ni Jin Mulon. Nang malaman ang kanyang lokasyon, kinuha ni Father Jin ang isang letigo at umalis, na sinundan ni Nanay Jin na may isa pang letigo. Sa kanilang mga mata, ang kawalan ng kakayahan ng kanilang anak ang nakakompromiso sa kaligayahan ni Jin Mulon. Di nagtagal, naranasan ng kapatid ni Jin Mulon ang isang malupit na aral mula sa kanyang mga magulang. Samantala, nalaman ni Shenlang na siya ang pinili ni Jin Mulon. Agad na nagbago ang kanyang kilos, na pagtantong malapit na siyang maging manugang ng pinakakilalang pamilya ng mythical Turtle City. Ang bagong tuklas na katayuan na ito ay nagpalakas ng loob niya laban sa pamilya Zhu at sa iba pang nagkasala sa kanya, na nagpasigla sa pag-iisip ng paghihiganti. Gayunpaman, agarang hiniling ni Shenlang sa katiwala ni Jin na mabilis na dalhin ang kanyang pamilya sa kaligtasan, sa takot na nasa panganib sila. Ang katiwala, na kinikilala ang bagong katayuan ni Shenlang bilang manugang ng Earl, ay agad na pumayag na tumulong. Sa kabilang banda, sa Black Close Bang hideout sa labas ng mythical Turtle City, inutusan ni Tianheng ang 13 na hulihin ang pamilya ni Shenlang, na nagbabalak na patayin sila kapag naibigay na ni Shenlang ang formula. Parehong nagkakagulo ang mga lehitimong at underworld circle ng mythical Turtle City dahil kay Shenlang, kung saan ang ilan ay naghahanda upang ipagdiwang ang kanyang kasal at ang iba ay nagbabalak laban sa kanyang pamilya. Nang dumating ang 13 sa tahanan ni Shenlang, nagulat siya nang makitang armado at handa ang pamilya ni Shenlang, na walang takot kundi isang kahandaang harapin ang kamatayan. 13, na sarap sa hamon, ay bumunot ng kanyang espada para salakayin sila. Gayunpaman, bigla niyang naramdaman ang isang nagbabantang presensya sa kanyang likuran. Paglingon niya, nakita niya ang katiwala ni Jin mula sa ari-arian ng Baron, isang figure na ang presensya ay nagpanginag sa kanyang gulugod. Napagtanto ang koneksyon ni Shenlang sa ari-arian ng Baron, 13 ang mas nakakaalam kaysa harapin ng katiwala ni Jin. Ang katiwala, na sinundan ng ilang mga mandirigma, ay naghatid sa pamilya ni Shenlang sa isang palengkon para sa kaligtasan. Pagkaalis nila, natigilan ang 13, na napagtanto ang matinding implikasyon ng relasyon ni Shenlang sa ari-arian ng Earl. 13 ang nagmamadaling bumalik upang magulat kay Tianheng sa punong tanggapan ng Black Close Bang, na nakagambala sa pagpapakasaya ni Tianheng. Sa kabila ng takot sa galit ni Tianheng, ibinalita ng 13 ang lahat tungkol sa pagliligtas sa pamilya ni Shenlang. Nagdilim ang mukha ni Tianheng nang marinig ito. Agad niyang pinaalis ang babaeng kasama niya at itinuon ang pansin sa nangyayaring sitwasyon, na pagtanto ang potensyal na panganib na kinaroroonan nila ngayon dahil sa kanilang mga aksyon laban sa pamilya ni Shenlang. Hinaplos ni Tianheng ang kanyang baba, inihayag ang balita tungkol sa mansyon ng Count na naghahanap ng manugang. Sa paghahayag na ito, kapansin-pansing nagbago ang ekspresyon ng labi ni 13. May naisip siyang posibilidad, isang posibilidad na kahit si 13 mismo ay hindi naniniwala. Si Tianheng, natural, ganoon din ang naramdaman. Paano posibleng maging asawa ni Jin Mulon ang isang tanga? Gayunpaman, nagpasya si Tianheng na pumunta sa lungsod. Di nagtagal, sa lihim na silid ng pamilya Lin, sina Su, Lin, at Tianheng, tatlong pangunahing tauhan ng mythical Turtle City, ay nagtipon upang talakayin ang posibilidad na si Shenlang ay maging manugang ng mansyon ng Count. Itinuring nilang lahat na hindi malamang. Gayunpaman, upang makarating sa ilalim nito,
nagpasya silang dumalo sa seremonya ng kasal ng gabing iyon. Samantala, sa mansyon ng mythical Turtle Count, ang buong lugar ay pinalamutian ng maligaya, na may mga katulong na nagsisisiksikan. Kabilang sa mga bisitang dumalo ay sina Su Chen at iba pa, lahat ay nagtataka kung sino ang nanalo sa malayong gintong bulaklak ng Count. Sa sandaling iyon, nakaupo si Shenlang sa isang bridal sedan, na sinasabayan ng tunog ng mga paputok. Dahan-daang itinaas ang sedan sa pasukan, at dahan-daang lumabas ang Count at ang kanyang asawa. Sa pag-anunsyo ng pagdating ng nobyo, inilapag ang sedan, itinaas ang kurtina, at lumabas ang nobyo. Ang figure na ito, gayunpaman, ay nagpabuntong hininga kay Tianheng at sa iba pa mula sa pamilyang Su, at nanlaki ang mga mata ni Su Chen sa hindi makapaniwala. Hindi siya maaaring magkamali. Bakit si Shenlang ang nobyo? Sa sandaling ito, hindi sila pinansin ni Shenlang. Ang kanyang kasal ay hindi dapat istorbohin ng mga taong ito. Nang dumating ang magandang panahon, ang seremonya ng kasal ay nagpatuloy, humagulgol sa langit at lupa, humagulgol sa mataas na bulwagan, at ang mag-asawa ay humagulgol sa isa't isa. Katatapos lang ng seremonya at papasok na sila sa silid ng kasal ay isang malakas na tawanan ang narinig. Ang bagong dating ay walang iba kundi ang Panginoon ng mythical Turtle City, si Luoyan, na gustong makita ang tunay na mukha ni Shenlang sa ilalim ng maskara. Bagamat idinidikta ng tradisyon na ang araw at batas ay maaari lamang magbunyag ng kanyang mukha sa silid ng kasal, hindi nahadlangan ang kanyang pagkamausisa. Biglang may narinig pang malakas na tawa, itong mas malamig. Isang matangkad na figure ang mabagal na pumasok, ngunit nang makita siya, lahat ng nasa venue, kasama ang pamilya ng Count at lahat ng mga bisita, ay yumuko bilang paggalang. Ang taong ito ay si Shu Lin, ang general ng Yu Kingdom na nagpatahimik sa sarili. Tahimik niyang hiniling kay Shenlang na tanggalin ang kanyang maskara. Sa suporta ng general, hindi na natakot ang mga tao at hinimok si Shenlang na ipakita ang kanyang sarili. Tumingin si Shenlang kay Jin Mulan, na tumango. Shenlang, nang makita ito, inalis ang maskara sa kanyang mukha, inihayag ang kanyang tunay na pagkatao. Ang paghahayag ay nagulat sa lahat ng naruroon. Sa kanilang pinakamabangis na panaginip, hindi nila akalain na ang taong nasa ilalim ng maskara ay ang tanga, si Shenlang. Sa sandaling ito, si Tianheng at ang karamihan ay nakaramdam ng lamig sa kanyang katawan. Lalong lumaki ang gulo niya. Ang pinakanagulat sa lahat ay sina Su Chen at Zhang Ji. Si Jin Mulan ay isang tao kahit na hindi niya pananggahasang hangarin. Si Zhang Ji, na tuluyang nabaliw, humagalpak ng tawa. Dahil sa kalokohan, diretso niyang tinanong si Jin Mulan, na inakusahan ang kasal nito bilang sham. Malamig na tinanong siya ni Jin Mulan kung bakit niya nasabi ang ganoong bagay. Walang takot ngayon, ibinunyag ni Zhang Ji ang lahat ng nakaraang maluwalhating mga gawa ni Shenlang, pangunahin ang pagpipinta kay Shenlang bilang isang tanga at ikinwento ang dati niyang paninirang puri at panliligalig sa mga katulong. Muli niyang hinamon si Jin Mulan, at tinanong kung paano niya maaaring magustuhan ang isang walang kwentang tao. Ang mga crony ni Zhang Ji ay umalangaw-ngaw sa kanyang damdamin. Gayunpaman, humiling kay Zhang Ji ang ilang hindi alam na mga individual na magbigay ng ebidensya ng di umano'y kakulangan sa intelektual ni Shenlang. Sa pahiwatig ni Zhang Ji, tumayo ang isang mahirap na iskolar na nakapasa sa imperial na pagsusulit para sa mas mababang antas. Sinabi niya na nag-aral siya kay Shenlang at maaaring magpatotoo na si Shenlang ay talagang isang tanga o may problema sa pag-iisip. Nakilala ni Shenlang ang iskolar, si Yanshong, at napagtanto na palaging ang mga pamilyar na mukha ang nagtataksil sa iyo sa mga mahahalagang sandali. Tumingin si Shenlang kay Yanshong at mahinahong nagtanong kung mayroon siyang ebidensya ng kanyang kakulangan sa intelektual. Tumawa ng malakas si Yanshong, na sinasabing sapat na ang hindi pagkilala sa isang karakter pagkatapos ng 10 taon ng pag-aaral. Iminungkahi niyang magsulat ng ilang karakter para makilala ni Shenlang. Kung nakilala sila ni Shenlang, hihingi siya ng tawad. Sa pagtanggap ni Shenlang sa hamon, dinala sa kanya ni Yanshong ang panulat, tinta, papel, at inkstone. Sumulat siya ng ilang mga karakter sa papel. Si Jin Mulan, nang makita sila, ay hindi napigil ang ibuka ang kanyang bibig sa gulat. Nataranta rin ang iba sa crowd dahil hindi rin nila makilala ang mga karakter. Sumulat si Yanshong ng 3 karakter na mukhang pamilyar ngunit madaling maling basahin kung hindi titingnang mabuti, na ginagawang lubhang nakakalito ang hamon. Hinamon ni Yanshong, na mapagmataas na tagumpay, si Shenlang na basahin ang mga karakter, na ipinahayag na kung nabigo si Shenlang, dapat niyang aminin na siya ay may problema sa pag-iisip. Nahaharap sa pang-aasar ni Yanshong, inactivate ni Shenlang ang kanyang chi, isang mental search sa computer ng kanyang sariling utak. Pagkatapos ay walang kahirap-hirap niyang sinimulan na basahin at ipaliwanag ang bawat karakter.
Sinabi ni Shenlang na ang unang karakter, na mukhang katulad ng gansa, ay talagang kumakatawan sa isang uri ng halaman, at ipinaliwanag niya ang pinagmulan nito. Ang pangalawang karakter, binibigkas na Su, ay ipinaliwanag din ni Shenlang. Bago makapag-react si Yanshong na may pagkamangha, nagpatuloy si Shenlang, na nagdedetalye ng maramihang pagbigkas ng ikatlong karakter. Ang una ay Shu, ibig sabihin patayo. Ang pangalawa, I, na nagsasaad ng pagpapatuloy. Ang pangatlo, Tue, ibig sabihin ay umatras. At ang pang-apat, I. Habang nagpaliwanag si Shenlang, natulala si Yanshong, halos hindi makatayo. Dalawang bigkas lang ang alam niya para sa ikatlong karakter. Nabigo, umiling si Shenlang, pinuna ang katapangan ni Yanshong na subukan siya ng walang ganap na kaalaman. Pagkatapos ay bumaling si Shenlang sa guro ni Yanshong, ang dating Panginoon ng Mythical Turtle City, at tinanong kung tama ang kanyang mga nabasa. Pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan at isang tango bilang pagsang-ayon mula sa matandang Panginoon, ang mga tao ay sumabog sa pagtataka, ngunit si Shenlang ay hindi pa tapos. Kilala sa kanyang paghihiganti, nagpasya siyang magsulat ng ilang karakter para makilala ni Yanshong. Sa kabila ng pakiramdam ng pagkataranta sa loob, panlabas na pagsang-ayon si Yanshong sa maling katapangan. Ang pagsusulat ni Shenlang ay nakakabighani ng mga manunood. Ang bawat stroke ay nakikilala, ngunit ang pinagsamang mga karakter ay hindi naiintindihan sa kanila. Sinabi ni Shenlang na kailangan lang kilalanin ni Yanshong ang apat na karakter. Si Yanshong, na nakakakita ng ilang pamilyar na karakter, ay bumulaga, "Ako ay isang tanga." Ang hindi sinasadyang pag-amin na ito ay nagdulot ng tawa ng mga tao. Maging si Jin Mulan ay hindi napigil ang tumawa sa likod ng kanyang kamay. Ang mukha ng guro ni Yanshong ay naging sobrang pangit, at dali-dali niyang pinaalis si Yanshong, napahiya sa kahihiyan. Nang makita ang kahusayan ni Shenlang sa mga hindi kilalang karakter, ang guro ni Yanshong, na gustong iligtas ang mukha, ay hinamon si Shenlang ng isang karakter na gusto niyang kilalanin niya. Shenlang, na napagtanto na ang lahat ng mga Panginoon ng Mythical Turtle City ay salungat sa mansyon ng Count, ay sumang-ayon pa rin sa hamon. Ang matandang Panginoon ay sumulat ng isang karakter sa papel, na umaakit sa atensyon ni Jin Mulan at ng karamihan. Gayunpaman, walang nakakilala sa karakter na isinulat niya. Si Shenlang naman ay pamilyar sa karakter na kilala sa modernong panahon. Si Yanshong, nang makita ang kanyang mentor na umaarangkada para sa kanya, ay nagsimulang tuyain muli si Shenlang, ngunit hindi siya pinansin ni Shenlang. Sa modernong panahon, ang karakter ay binibigkas na Yuan, ngunit alam ni Shenlang na ang sinaunang pagbigkas nito ay maaaring magkaiba. Nang malaman niya na alam ng matandang Panginoon ang kahulugan ngunit hindi ang pagbigkas, napagtanto ni Shenlang na mayroon siyang kalayaan na bigyang kahulugan ito ayon sa gusto niya. Si Yanshong, na nag-aalinlangan pa rin, ay muling tumalon. Nagmungkahi si Shenlang ng taya kay Yanshong. Kung nakilala ni Shenlang ang karakter at alam ang kahulugan nito, sasampalin ni Yanshong ang kanyang sarili. Kung hindi, ganoon din ang gagawin ni Shenlang. May kumpiyansa, pumayag si Yanshong. Pagkatapos ay itinuro ni Shenlang ang karakter at binibigkas itong Ren. Galit na tumutol si Yanshong, nagtatanong kung paano may verify ng sino man ang bigkas na yon. Ipinaliwanag ni Shenlang na ang karakter ay malamang na nagbahagi ng kahulugan kay Stab o Pierce. Agad na binago ng paliwanag na ito ang ekspresyon ng matandang Panginoon. Humingi ng kumpirmasyon si Yanshong sa kanyang guro, umaasang si Shenlang ang gumagawa nito. Natukso ang matandang Panginoon na tanggihan ang sagot ni Shenlang, ngunit nag-alinlangan siya. Isinasaalang-alang ang kanyang reputasyon at ang posibilidad ng pananaliksik sa hinaharap na nagpapatunay sa interpretasyon ni Shenlang. Nag-aatubili, binago niya ang kanyang kilos at inamin na tama si Shenlang, na iniwan si Yanshong na tulala at nabigla sa lahat ng naroroon. Ang kaalaman ni Shenlang ay humanga sa kanilang lahat, kabilang si Jin Mulan, na tumingin sa kanya ng may paghanga. Bumaling ang tingin ni Shenlang kay Yanshong, malinaw na nagpapahiwatig na oras na upang tuparin ang kanyang pangako. Sa galit na tingin sa kanyang guro, na tumalikod, si Yanshong ay mapait na sinampal ang kanyang sarili, na binibigyang kasiyahan si Shenlang ng husto. Napahiya, umalis si Yanshong sa galit. Ang ama ni Jin, sa unang pagkakataon, ay nagpakita ng kasiyahan kay Shenlang at ipinaalam sa kanya na oras na para ipakilala si Jin Mulan sa kanyang sariling mga magulang. Gayunpaman, sa sandaling iyon, tinawag ng dakilang general, si Zulin, si Shenlang na maghintay. Habang lumingon si Shenlang sa kanya, itinuro ni Zulin si Shenlang at sinabing, "Kid, medyo kawili-wili ka, tatandaan kita." Ang pahayag na ito mula kay Zulin, bagamat hindi tahasang pagbabanta, ay may implicit, nakakatakot na tono. Shenlang, nagkukunwaring hindi pagkakaunawaan, yumuko at magalang na nagpahayag ng kanyang pasasalamat.
Salamat sa iyong mataas na pagpapahalaga, General Zhu. Tawa ng tawa si Zhu Lin sa tugon ni Shenlang. Samantala, ang mga magulang ni Shenlang, na nakakaramdam na mababa dahil sa kanilang mababang pinagmulan at hindi gustong magdala ng kahihiyan kay Shenlang, ay piniling hindi dumalo. Nag-alangan din silang isuot ang magagandang damit na ipinadala ng mansyon ng Count, sa takot na baka masira ang mga ito. Sa pagdating ni Shenlang sa likod na bulwagan, agad siyang lumuhad sa harap ng kanyang mga magulang, ipinahayag ang kanyang paggalang sa anak. Ang iyong anak ay nagbibigay galang, ama at ina. Naging unfilial ako. Si Jin Mulan, na sumusunod, ay lumuhad din at sinabing, ang iyong manugang ay nagbibigay galang sa inyong dalawa. Nagulat si Shenlang sa kilos ni Jin Mulan at lalo siyang nakaramdam ng paghanga sa kanya. Nagpakita siya ng kagandahan sa loob at labas at hindi nagpakita ng pag-aatubili sa kanyang mga magulang. Mabilis na tinulungan ng ina ni Shen si Jin Mulan na makatayo. Matapos magbigay ng respeto si Jin Mulan sa pamamagitan ng isang toast, iniwan niya si Shenlang ng privado kasama ang kanyang mga magulang. Pagkatapos ng hapunan, ang mga magulang ni Shenlang, na ayaw magpataw, ay umuwi sa kanilang karwahe. Sa bridal chamber, dahan-daang pumasok si Jin Mulan na namumula ang mukha. Natulala si Shenlang sa kanyang kagandahan, habang si Jin Mulan naman ay nahihiyang tumingin ng diretso sa kanya habang nakaupo sa kama. Parehong nag-aalangan kung sino ang dapat gumawa ng unang hakbang. Si Shenlang, bilang isang lalaki, ay naisip ang gabayan si Jin Mulan, ngunit ipinahiwatig niya na mayroon siyang unang sasabihin. Inihayag ni Jin Mulan na siya ay pinilit sa kasal na ito ng pamilya Zhu at walang pagpipilian kundi maghanap ng mapapangasawa. Gayunpaman, dahil isa ng may asawa, nanumpa siyang hindi na muling mag-aasawa. Kung tungkol sa mga tungkulin ng isang asawa, tulad ng pagkakaroon ng mga anak, hindi ito nagawa ni Jin Mulan. Naunawaan ni Shenlang na hindi makatotohanan ang pagsasakatuparan ng kanilang kasal sa unang araw, lalo na para sa isang taong kasing laki ni Jin Mulan. Ipinahiwatig ni Shenlang ang kanyang pag-unawa at paggalang sa kanyang nararamdaman. Si Jin Mulan, na ayaw ni Shenlang na makaramdam ng agrabyado at alam ang kahalagahan ng paggawa ng tagapagmana, ay tinawag ang kanyang personal na kasambahay. Mabilis na napansin ni Shenlang ang kaakit-akit na figure ng dalaga, na minarkahan ng kanyang sukat na 36F. Inutusan ni Jin Mulan ang kanyang kasambahay na alagaan mabuti si Shenlang sa gabi. Bagamat sa loob-loob ni Shenlang ay gustong tumanggi, umiling si Jin Mulan, na ipinaliwanag na dahil hindi niya kayang magkaanak para sa kanya, mas mabuti para kay Shenlang na tuparin ang tungkuling ito sa kanyang kasambahay, na tinitiyak ang mabilis na pagpapatuloy ng kanyang lahi. Si Shenlang, na tinanggap ang sitwasyon, ay humiling sa dalaga, si Little Bing, na tulungan siyang maghubad. Natigilan si Jin Mulan nang marinig ito at mabilis na lumabas ng silid. Namula ang mukha ni Little Bing dahil sa kahihiyan at kahihiyan, ngunit hindi nagtagal, ang mga luhang hindi napigilan ay nagsimulang tumulo mula sa kanyang mga mata, sa kalaunan ay naging baha ng pag-iyak. Napagtanto ni Shenlang na may mali at tinanong siya kung ayaw niya. Hindi nagsalita si Little Bing, ngunit mas lalong tumulo ang kanyang mga luha, na nagbabad sa kanyang damit. Nakaramdam ng awkward si Shenlang, na pagtantong maging ang katulong ay tila nag-aatubili na makasama siya. Dahil ayaw niyang pilitin ang sitwasyon, sinabi niya kay Little Bing na matulog sa katabing silid, pagkatapos ay mabilis itong umalis. Si Shenlang, na medyo naiinis, nagpa siya na matulog na lang. Kinabukasan, naghanda si Jin Mulan ng ilang regalo para maiuwi ni Shenlang at sinabi sa kanya na maaari niyang ibahagi ang anumang layunin o ambisyon na mayroon siya sa kanya. Noong una ay sinabi ni Shenlang na wala siyang partikular na layunin, ngunit nang makita ang kawalang kasiyahan ni Jin Mulan, mabilis niyang sinabi na mayroon siyang pangunahing layunin, na sirain ang pamilyang So at paluhod kay So Chen sa harap niya, na humihingi ng awa. Si Jin Mulan ay medyo walang magawa, na pagtanto na ito ay higit patungkol sa paghihiganti kaysa sa isang layunin. Itinuro niya ang kahirapan ng pag-target sa mga pamilyang Zhu at Zhang, na sinusuportahan ng makapangyarihang pamilyang Zhu at ang mga limitasyon ng kapangyarihan ng mansyon ng Count. Si Shenlang, hindi napigilan, ay nagtanong kung maaari niyang puntiryahin si Tianheng, ngunit ipinaliwanag ni Jin Mulan na si Tianheng, bilang isang opisyal ng militar ng Mythical Turtle City at kamakailan ay nakahanay sa pamilyang Zhang, ay hindi mahawakan ng hindi nagdudulot ng salungatan sa pamumuno ng lungsod. Si Shenlang, na nakakaramdam ng pagkabigo sa mga hadlang na ito, ay nagpa siya na kumilos ng mag-isa. Nagpaalam siya kay Jin Mulan, na nagbabalak na direktang harapin si Tianheng. Gayunpaman, bago umalis, binisita niya ang kanyang biyenan upang magbigay galang. Nang tanungin tungkol sa kanyang mga plano sa hinaharap, iniwasan ni Shenlang na banggitin ang paghihiganti at sa halip ay ipinahayag ang kanyang intensyon na masunuri na pagsilbihan ang kanyang mga magulang.
Ikinatuwa ito ng ama at ina ni Jin Mulan, na kinikilala si Shenlang bilang isang matatag at responsableng tao, at naghanda sila ng mga regalo na maiuuwi niya. Nagpasalamat si Shenlang sa kanila at umalis. Nakadamit ng magagandang damit at sinamahan ng dalawang sundalo, una niyang nilayo na maglakbay sakay ng karwahe. Gayunpaman, nang makakita siya ng isang maringal na puting kabayo, natukso siyang sumakay dito para makapasok sa isang engranding pasukan, ngunit pagkaraan lamang ng 2 minuto, naging maliwanag na hindi man lang alam ni Shenlang kung paano sumakay sa kabayo, kaya nagbitiw siya sa karwahe. Tuldok. Pagdating sa Black Clothes Bang, matapang na pumasok sa teritoryo ang karwahe ni Shenlang. Ang mga bantay ng Black Clothes Bang, na handang bumaril ng mga palaso upang harangin ang panghihimasok, ay dali-daling pinatigil ng isang taong sumaway sa kanila dahil sa muntik nilang pag-atake sa isang karwahe mula sa mansyon ng Count. Habang papalabas ng karwahe si Shenlang, nakangiti niyang binati si Tianheng, sinabing, "Long time no see." Si Tianheng, sa kabila ng kanyang malugod na mga bisig at nakangiting mukha, ay nagtanim ng matinding hinanakit kay Shenlang. Tinuya ni Shenlang si Tianheng tungkol sa hindi pag-aresto sa kanya, kung saan si Tianheng, na pinipigilan ang kanyang galit, ay magalang na inanyayahan si Shenlang sa loob at personal na gumawa ng tsaa para sa kanya. Tinanong ni Tianheng kay Shenlang ang layunin ng kanyang pagbisita, at casual na binanggit ni Shenlang ang pagbabalik ng 1,000 gintong barya. Tumawa si Tianheng, gumawa ng nakasulat na pagkilala sa utang mula kay Shenlang, at sinunog ito sa apoy, na sinasabing nakalimutan niya ang tungkol sa anumang ganoong utang. Si Shenlang, na may masamang tingin, ay sumagot na si Tianheng ang may utang sa kanya ng 1,000 gintong barya, at nagtanong kung bakit niya sinunog ang pagkilala. Natigilan si Tianheng sa katapangan ni Shenlang, na hindi kailanman nakatagpo ng isang taong walang kahihiyang matapang sa kanyang mga taon ng karanasan. Sa ilalim ng mga pangyayari, kailangang maglaro si Tianheng, ngumiti at mag-utos ng 1,000 gintong barya na dalhin sa Shenlang. Pagkatapos ng maikling pagsusuri sa mga barya, hindi malinaw na iminungkahi ni Shenlang na dahil magkakilala sila, maaaring iwaksi ang interes sa utang. Si Tianheng, na nauunawaan ang implikasyon ni Shenlang, ay buong sama ng loob na gumawa ng karagdagang 100 gintong barya bilang interes. Casual na humigop ng tsaa si Shenlang, na tila hindi nagmula sa kanya ang mungkahi. Nang makita ang walang pakialam na saloobin ni Shenlang, tinanong ni Tianheng kung mayroon pa siyang kailangan. Pagkatapos ay nagtanong si Shenlang tungkol sa kinaroroonan ng 13, na inihayag ang kanyang simple ngunit matinding motibo. Dahil sinubukang hulihin ng 13 ang kanyang mga magulang, sinadya ni Shenlang na baliin ang mga binti ni 13 bilang ganti. Halatang nabigla at nagalit si Tianheng sa kapangahasan ni Shenlang, ngunit nagawa niyang pigilan ang kanyang galit, na sinabi sa pamamagitan ng gritted tea na wala si 13 at aalis siya ng 2 buwan. Si Shenlang, na hindi lubos na nagtitiwala sa mga salita ni Tianheng, ngunit nagpa siya na huwag hanapin ang 13, umalis. Sa sandaling umalis si Shenlang, hindi na napigilan ni Tianheng ang kanyang galit. Dinurog niya ang mga teacup sa mesa at inutusan ang kanyang mga tauhan na sunugin ang upuang ginamit ni Shenlang. Pagkatapos ay lumabas ang 13, sinusubukang pakalmayan ang kanyang kinakapatid na ama sa pamamagitan ng pagmumungkahi na ang mapagmataas na pag-uugali ni Shenlang ay tiyak na haantong sa kaparusahan ng Count of Mythical Turtle. Galit na galit si Tianheng sa kung gaano kabilis nagbago si Shenlang mula sa isang walang tao tungo sa isang mapagmataas na figure at inutusan ang 13 na manatili sa paningin hanggang sa huminahon ang sitwasyon. Gayunpaman, sa kanilang pagkamangha, biglang bumalik si Shenlang, direktang hinarap ang 13 at binalaan siya na huwag isipin na magtago. Nangatuwiran si Shenlang na ang pagbali sa mga binti ng 13 ay isang makatwirang parusa para sa halos sanhi ng pagkasira ng kanyang pamilya. Pagkatapos ay ibinaling niya ang tingin kay Tianheng, malinaw na nagpapahiwatig na oras na para kumilos siya. Si Tianheng, ang kanyang mga mata ay namumula sa galit, ay nasa isang dilema. 13 ang kanyang kinakapatid na anak, at ang pisikal na pananakit sa kanya ay katulad ng kahihiyan sa kanyang sarili. Si Tianheng, na nag-invest ng 20 bahagi ng yaman ng kanyang pamilya sa pakikipag-isa sa pamilya Zhang, ay nasa kanyang limitasyon ng pagpaparaya. Sa sobrang galit, binasag niya ang kanyang kamao sa solidong mahogany table, na nagkapira-piraso. Sa marahas na kilos na ito, ang 2 sundalo mula sa mansyon ng Count ay naglabas ng kanilang mga espada upang protektahan si Shenlang. Umungol si Tianheng kay Shenlang na inakusahan siyang lumayo. Si Shenlang, hindi nabigla, ay sumagot tungkol sa oras na ang kanyang pamilya ay pinagbantaan, na nagtatanong kung itinuring ni Tianheng na labis ang kanyang mga aksyon noon. Binanggit ni Tianheng na may mahinang tawa,
ang prinsipyo ng mansyon ng Count na mahalin ang mga tao tulad ng sariling mga anak at binalaan si Shenlang laban sa kanyang paniniil at ang posibilidad na makondena ng kanyang sariling katwiran. Si Shenlang, na hindi interesadong pahabain ang usapan at nakitang hindi kikilos si Tianheng, ay tumingin sa mga sundalo. Gayunpaman, responsable lamang sila para sa kanyang proteksyon at hindi nila layong makialam sa mga naturang salungatan. Si Tianheng, na may malamig na tawa, ay pinayuhan si Shenlang na maging mapagpatawad at huwag magtanim ng sama ng loob, na nauunawaan na hindi siya handang pilitin ang kamay ni Tianheng sa sandaling ito. Nangako si Shenlang na sa susunod na araw ay gagawin niyang baliin si Tianheng ang 13 na mga binti at humingi ng tawad sa kanya ng personal. Matapos umalis sa lugar ni Tianheng, umuwi si Shenlang at ipinamahagi ang mga regalo mula sa mga magulang ni Jin Mulon sa kanyang sariling pamilya. Binigyan ng kanyang ama ng ilang gintong barya para makapagtayo ng bagong bahay. Nangako siya sa kanyang kapatid, sa sandaling gumaling mula sa kanyang pinsala, ng isang mas magandang kinabukasan at pagkakataon upang patunayan ang kanyang sarili. Ang kanyang kapatid, na nasa sabik sa inaasam-asam, ay nagpahayag ng kanyang pagnanais na pakasalan si Lu Widow. Matapos gumugol ng oras sa kanyang pamilya at magpaalam ng formal sa kanyang mga magulang, naghanda si Shenlang na bumalik sa mansyon ng Count. Gayunpaman, nang malapit na siyang umalis, hinimok siya ng kanyang ina na tingnan si Big Fool, na ang sitwasyon ay tila mahirap. Si Big Fool, ang tanging kaibigan ni Shenlang mula sa nakaraan, ay isang mabait, simple, at tapat na tao na may limitadong katalinuhan. Palagi niyang pinoprotektahan si Shenlang gamit ang sarili niyang katawan sa tuwing binubuli si Shenlang noong bata pa siya. Sa kabila ng kanyang mga hamon sa pag-iisip, dahil sa malakas na pangangatawan ni Big Fool, naging kapaki-pakinabang siya para sa paggawa, na siyang tanging dahilan kung bakit hindi siya pinaalis ng kanyang madrasta, na minamaltrato sa kanya. Dahil sa pag-aalala, nagpa siya si Shenlang na bisitahin ang Big Fool upang maunawaan at posibleng makatulong sa kanyang nakakabagabag na sitwasyon. Pagdating sa bahay ni Big Fool, nakita ni Shenlang ang stepmother at nakababatang kapatid ni Big Fool. Sinabi ng madrasta na si Big Fool ay nagtatrabaho, na ikinagulat ni Shenlang dahil sinabi ng kanyang ina sa kanya na may problema si Big Fool. Naghahanda na hanapin si Big Fool, inabot ni Shenlang ang isang bag ng mga pilak na barya sa madrasta para sa mga pagkain ni Big Fool, kung saan siya ay buong-buong sumang-ayon, nangako na si Big Fool ay mabubusog. Gayunpaman, tumikim ang kapatid ni Big Fool, na nagpapahiwatig na maaaring hindi makakain si Big Fool. Naalarma sa komentong ito, nagmamadaling umalis si Shenlang ng bahay. Di nagtagal, natagpuan ni Shenlang si Big Fool na nasa kritikal na kalagayan, nababalot ng dugo, payat, at may matinding pinsala sa dibdib. Sa pagsuri, nakita niyang buhay pa si Big Fool. Si Big Fool, na nagkamalay, ay nagpahayag ng kanyang kaligayahan na makita si Shenlang. Ang kalagayan ni Big Fool ay dahil sa kalokohan ng kanyang nakababatang kapatid, na humantong sa isang engkwentro sa isang tigre. Si Big Fool ay nagdusa ng mga bali ng buto habang iniligtas siya, at ang kanilang ama, na hindi kayang magpagamot, ay iniwan si Big Fool upang ayusin ang kanyang sarili. Galit na galit nang marinig ito, nabigla si Shenlang sa patuloy na pagmamaltrato ng kapatid kay Big Fool, na palaging pinoprotektahan siya sa kabila ng ganitong kalupitan. Nang malaman na si Big Fool ay naiwan sa ganitong estado sa loob ng mahigit 6 na araw na walang pagkain o tubig, labis na naantig si Shenlang ng si Big Fool, kasama ang kanyang namamatay na hininga, ay nagpahayag ng kaginhawahan na si Shenlang ay naging malakas at hindi na kailangan ng kanyang proteksyon. Sinusubukang magtanim ng pag-asa kay Big Fool, sinabi ni Shenlang na nahaharap pa rin siya sa pambubuli, na nagudyok kay Big Fool na reflexively na protektahan siya, na nagpapakita ng kanyang hindi natitinag na katapatan. Matapos tiyakin kay Big Fool na ligtas siya, hamina muli si Big Fool. Si Shenlang, puno ng determinasyon, ay nangako na pagsisisihan ng ama ni Big Fool ang kanyang pagpapabeya at makita ang halaga ni Big Fool. Tumango si Big Fool at naisip, may silbi pa siya. Ang kanyang ama ay tumatanda na at kailangan siya nito upang matustusan ang kanyang pagtanda. Si Shenlang, na walang imak sa sitwasyon, ay inutusan ang kanyang mga bantay na buhatin si Big Fool sa karwahe. Dahil sa galit, bumalik muna si Shenlang sa tahanan ni Big Fool, hinarap ang kanyang madrasta at kapatid na may malamig na kilos, tinanong ang kanilang budi. Ang madrasta, walang malasakit, ay nakipagtalo tungkol sa kakulangan ng pera para sa pagpapagamot, habang ang kapatid ni Big Fool ay walang kabuluhan na sinabi na hindi mahalaga kung ang isang hanggal na tulad ni Big Fool ay namatay. Si Shenlang, nang hindi umimik, ay binaligtad ang kanilang mesa sa galit. Sinipa niya ang kanyang kapatid gamit ang isang paa, dahilan para gumulong siya sa lupa sa matinding paghihirap, na nagpapakita kung gaano kaliit ang kanilang sakit kumpara sa pagdurusa ni Big Fool.
Ang madrasta, na galit, ay tinanong ang kapangahasan ni Shenlang at ininsulto siya, na tinawag siyang walang kwentang manugang ng pamilya Su, na babagay lamang na mamatay sa tabi ni Big Fool, itinulak siya palayo. Nilinaw ni Shenlang na hindi niya sasaktan ang isang babae. Nahulog ang madrasta, nataman ang isang palanggana ng tubig. Sa kabila ng kanyang mga pagbabanta, mahinahong sinabi sa kanya ni Shenlang na hindi na siya nauugnay sa pamilyang Su at nang ahas siyang magreklamo sa mansyon ng Count kung magkakaroon siya ng lakas ng loob. Pag-alis ng bahay kasama ang kanyang mga bantay, nagmamadaling bumalik si Shenlang sa mansyon ng Count. Pagdating, hinarang siya ni Jing Cheng, ang hepe ng mga panloob na gwardya sa mansyon ng Count at isang dating kandidato para sa manugang na lalaki tulad ni Shenlang. Nang makita ni Jing Cheng na nasa kritikal na kalagayan si Big Fool, galit niyang tinanong ang awtoridad ni Shenlang na magdala ng estranghero sa mansyon at inutusang itapon si Big Fool. Mabangis na tumutol si Shenlang at iginiit na dalhin si Big Fool para gamutin. Nag-alinlangan ang mga gwardya, hindi sigurado kung sino ang susundin. Nagdilim ang ekspresyon ni Shenlang habang patuloy na iginiit ni Jing Cheng ang kanyang awtoridad at iniutos na alisin si Big Fool. Napagtanto ang kanyang limitadong impluwensya sa loob ng mansyon ng Count, bumantong hininga si Shenlang, kinikilala ang kanyang nag-iisang posisyon. Pagkatapos ay nagpasya siyang dalhin si Big Fool sa lungsod para sa kanyang sarili na gamutin. Pag-akyat sa karwahe, si Jing Cheng, na nasisiyahang nasiyahan, ay pinanood si Shenlang na umalis, maliwanag ang kanyang inggit sa kasal ni Shenlang kay Jin Mulan. Habang naghahanda si Shenlang na umalis kasama si Big Fool, lumabas sina Count Jin at Jin Mulan para magtanong tungkol sa kaguluhan. Iniulat ni Jing Cheng ang sitwasyon at nang marinig ang paliwanag ni Shenlang tungkol sa kritikal na kondisyon ng kanyang kaibigan, agad na inutusan ni Count Jin ang isang doktor na asikasuhin si Big Fool, na inuuna ang kanyang nakapagliligtas buhay na paggamot. Si Jin Mulan, na kumuha ng personal na kontrol sa karwahe, ay humingi ng paumanhin kay Shenlang para sa abalang naranasan niya. Sa pagpapakita ng kanyang suporta, tunay na naantig si Shenlang sa kanyang kilos, napagtantong hindi siya nag-iisa sa mansyon ng Count. Sa kabila ng pagtatangka ni Jing Cheng na makialam, na pinalakas ng selos, si Jin Mulan, na may malamig na mukha at walang salita, ay naglabas ng letigo. Sa malamig na boses, inutusan niya si Jing Cheng na tumalikod. May gustong sabihin si Jing Cheng, ngunit matapos makita ang ekspresyon ni Jin Mulan, tumalikod siya sa kanyang sarili. Nang makita ito, marahas na hinampas ni Jin Mulan, pinunit ang katad na baluti ni Jing Cheng at nag-iwan ng madugong marka. Binalaan niya si Jing Cheng na si Shenlang ay asawa niya, si Jin Mulan, at sa gayon ay kanyang amo. Dapat niyang itama ang kanyang saloobin sa hinaharap. Yumuko si Jing Cheng nang may paggalang, na nagpapahiwatig na naiintindihan niya. Matapos pangalagaan ng doktor, nakilala sa kanyang kadalubhasaan, si Big Fool, malinaw na wala na sa panganib ang buhay ni Big Fool. Ipinahayag ni Jin Mulan ang kanyang kagalakan kay Shenlang, na mapaglarong tinawag si Big Fool bilang kanyang kuya. Shenlang, bahagyang napahiya, sinubukang linawin. Nakangiting sagot ni Jin Mulan, hindi ba paraan lang ng pagtukoy sa magkapatid ang mga titulong Big Fool at Second Fool? Shenlang nadama walang magawa sa loob at naisip, ikaw ay 36E, anuman ang iyong sabihin ay tama. Gayunpaman, naputulang sandali nang ipatawag ni Count Jin si Shenlang sa kanyang pag-aaral. Inaasahan ang talakayan tungkol kay Big Fool, handa si Shenlang na ipagtanggol ang kanyang mga aksyon, na binibigyang diin ang kahalagahan ng kanyang pagkakaibigan. Gayon din ang kanyang intensyon na saktan ang anak ni Tian Heng. Tumugon si Shenlang sa pamamagitan ng pagpapahayag ng pasasalamat kay Count Jin sa pagliligtas sa buhay ng kanyang pamilya. Nakalilito si Count Jin, ipinaliwanag ni Shenlang ang buong sitwasyon kay Father Jin, na galit nang marinig ang mga detalye. Nangako siya na hahanapin ang hustisya para kay Shenlang, na pinaninindigan na walang sinuman ang maaaring mangbuli sa kanyang manugang. Inihayag din ni Father Jin na ang reklamo laban kay Shenlang ay pinasimulan ni Zhang Ji. Sa kabila ng alok ni Father Jin na pangasiwaan ang sitwasyon kay Tian Heng, iginiit ni Shenlang na harapin ito ng personal, na nagsasabi na ang hindi pagpapakita ay hindi lamang makakasira sa kanyang reputasyon, kundi pati na rin sa mansyon ng Count. Tiniyak niya kay Padre Jin na haharapin niya ang bagay na ito nang hindi nag-iiwan ng anumang puwang para sa pagpuna. Si Father Jin, na sumubok sa pangako ni Shenlang, ay nagbigay sa kanya ng mabigat na Jin Family Code. Iminungkahi niya na maaaring umalis si Shenlang upang harapin si Tian Heng pagkatapos lamang maisaulo ang buong libro. Alam na ang aklat ay naglalaman ng humigit kumulang 50 hanggang 60,000 salita sa ilang daang pahina,
kumpiyansa na tinanggap ni Shenlang ang hamon, umaasa sa kanyang mental computer upang maisaulo ito ng mabilis. Samantala, pinag-usapan ni Father Jean at Mother Jean ang gawain ni Shenlang. Naniniwala si Father Jean na aabuti ng ilang buwan si Shenlang para isaulo ang aklat, na tinitingnan ito bilang isang magandang pagkakataon para sa kanya na huminahon at magmuni-muni. Gayunpaman, tumaya si Mother Jean na tatapusin ni Shenlang ang gawain sa loob lamang ng isang buwan. Sa isang mapaglarong taya, masungit niyang iminungkahi na kung manalo siya, sa hinaharap, kapag nakikipag-ibigan, hiniling niya na maging nangunguna. Pumayag naman si Father Jean na medyo nahihiya pero naaliw. Noong gabing iyon, si Mother Jean, na nag-aalala tungkol sa pagpupuyat ni Shenlang upang mag-aral, ay naghanda ng isang masustansyang walnut at lotus seed na sopas para sa kanya, para lamang malaman na siya ay nakatulog na. Frustrated, nalungkot siya na mas tamad pa si Shenlang kaysa sa sarili niyang anak. Kinaumagahan, nilapitan ni Father Jean si Shenlang, tila handang pagsabihan siya. Si Shenlang, na alam ang dahilan, ay nagpahiwatig na talagang kabisado niya ang buong code ng pamilya sa magdamag. Si Padre Jean, na may pag-aalinlangan sa ganoong gawain, ay naghanda na parusahan si Shenlang ayon sa disiplina ng pamilya para sa kanyang nakitang panlilinlang. Pumagitna si Mother Jean, hinimok si Shenlang na humingi ng tawad at kakalmeyan ang sitwasyon. Gayunpaman, nanindigan si Shenlang, iginiit ang kanyang paghahabol at inanyayahan si Father Jean na subukan siya. Si Father Jean, na pinalakas ng pagkabigo, ay nagsimulang mag-quiz kay Shenlang sa iba't ibang kabanata ng Family Code. Sa pagkamangha ng lahat, binibigkas ni Shenlang ang bawat seksyon ng walang kamali-mali. Si Padre Jean ay lubos na natulala at humanga sa pambihirang memorya at talino ni Shenlang, na ipinakita niya sa pamamagitan ng tumpak na paggunita sa mga turo ng pamilya. Habang masayang pinaalalahanan ni Nanay Jean si Tatay Jean ng kanilang taya, nagbitiw siya sa kinalabasan. Bago iwan si Shenlang na mag-isa kasama si Father Jean, malikot niyang kinuha ang letigo, na nagbabalak na turuan ang kanyang anak ng leksyon, na itinatampok ang pagkakaiba ng kasipagan sa pagitan nila ni Shenlang. Si Father Jean, na naiintriga, ay nagtanong kay Shenlang kung paano niya nakamit ang isang kahangahangang gawa. Casual na binanggit ni Shenlang na mula nang gumaling mula sa isang malubhang karamdaman, ang kanyang isip ay naging lubhang matalas, na nagpapahintulot sa kanya na matindaan ang lahat ng kanyang nabasa. Naniwala si Father Jean sa kanya, na naalala ang isang makasaysayang tao mula sa kanilang pamilya na nagkaroon ng katulad na pagbabago, na nakamit ang magagandang tagumpay pagkatapos ng isang malapit na kamatayan na karanasan. Sa pagkilala sa nagawa ni Shenlang, inalis ni Father Jean ang utos ng pagkakulong. Habang naghahanda si Shenlang na harapin si Tianheng, pinayuhan siya ni Father Jean na pabayaan ang bagay, na binanggit ang isang bagong tuntunin na itinatag ng Yu Kingdom na ang maharlika ay hindi dapat makagambala sa mga opisyal na posisyon sa gobyerno. Sa nakalipas na 3 taon, 3 marangal na pamilya ang tinanggalan ng kanilang mga lupain at mga titulo, na naglalarawan ng malubhang kahihinatnan ng paglabag sa mga bagong tuntunin ng Yu Kingdom. Gayunpaman, tinanggihan ni Shenlang ang alok ni Father Jean na humingi ng hustisya para sa kanya sa loob ng kalahating taon. Iginiit niya na personal na ipaghiganti ang kanyang mga hinaing, sa paniniwalang ang paghawak sa sarili niyang mga laban ay isang kinakailangan para maging karapat-dapat kay Jean Moulin. Pinahahalagahan ni Father Jean ang desisyon ni Shenlang, ngunit binalaan siya tungkol sa mga kahirapan ng pagharap kay Tianheng, na may suporta sa parehong tanggapan ng Panginoon ng lungsod at ng pamilya Zhang. Hindi napigilan, tiniyak ni Shenlang kay Padre Jean na maghihiganti siya sa loob ng mga hangganan ng batas, tinitiyak na hindi mag-iiwan ng anumang butas na maaaring pagsamantalahan laban sa kanya. Ang plano ni Shenlang ay puntiryahin ang mga sag-alan ni Tianheng, na mayroong monopolyo sa mythical Turtle City. Ang kanyang diskarte ay simple ngunit agresibo, upang patuloy na manalo ng mga gintong barya hanggang sa lumagpas ito sa mga limitasyon ni Tianheng at ang pagpapaubaya ng kanyang mga taga-suporta. Ito ay hindi lamang makakasakit kay Tianheng sa pananalapi, ngunit maaari ring masira ang kanyang katayuan sa kanyang mga taga-suporta. Pagdating sa isa sa mga sag-alan ng Tianheng, si Shenlang ay sinalubong ni Tian Labinsham, ang manager, na sa una ay nagulat, ngunit hindi nagtagal ay tuwang-tuwa, na naniniwalang ang pagbisita ni Shenlang ay magdudulot ng kapahamakan para sa kanya. Lumaki lamang ang paglaki ng Tian Labinsham nang humiling si Shenlang, nang walang anumang gintong barya, ng pautang para magsugal. Nagsimula si Shenlang sa pamamagitan ng paghiram ng 1,000 gintong barya, na ginawang chips. Pinili niya ang isang simpleng laro ng dice, ang pagtaya sa roll ay alinman sa mababa sa 90 puntos, o mataas, 90 puntos o mas mataas. Kumpiyansa na inilagay ni Shenlang ang lahat ng kanyang mga chips para sa kanyang unang taya, na nagdudulot ng pananabik mula sa karamihan at sa magandang dealer.
Nang magpakita ang dice ng 13 puntos, nanalo si Shenlang, na dinobol ang kanyang chips sa 2,000. Para sa Tian Labinsyam, ang mga unang panalo ni Shenlang ay tila walang kabuluhan, marahil ay isang pain para akitin siya ng mas malalim sa laro. Gayunpaman, si Shenlang, walang pag-aalinlangan na itinaya muli ang lahat ng kanyang mga panalo sa mataas, ay nagpatuloy sa kanyang sunod-sunod na panalo. Habang inihayag ng dealer ang dice, muling napatunayang tama ang hula ni Shenlang, na nakakuha sa kanya ng kabuoang 4,000 gintong barya. Tingid sa kaalaman ng Tian Labinsyam, simula pa lamang ito ng kalkuladong pag-atake ni Shenlang sa financial stronghold ng Tianheng. Natulala ang Tian Labinsyam sa hindi kinaugalian at matapang na diskarte ni Shenlang sa pagtaya ng lahat sa bawat round. Napagtanto ang kalubhaan ng sitwasyon, pumasok siya upang personal na hawakan ang mga dice, tiwala sa kanyang kakayahan na manipulahin ang kinalabasan. Si Tian Labinsyam, isang dalubhasa sa pagmamanipula ng dice at isang pinagkakatiwalaan ng Tianheng, ay maaaring kontrolin ang mga dice upang gamulong ng mataas o mababa ayon sa ninanais at kahit na baguhin ang mga numero pagkatapos mapunta ang mga dice. Gayunpaman, si Shenlang, sa kanyang pambihirang kakayahan na makakita sa gayong mga trick, ay napagod sa larong dice. Iminungkahi niya ang paglalaro ng Pai Gao, isang card game na katulad ng dice sa mga tuntunin ng pagtaya sa mataas o mababang resulta, ngunit may maraming pagkakataon para sa pagdaraya, tulad ng pagmamarka ng mga card. Si Tian Labinsyam, sa simula ay nasiyahan sa pagbabago, ay naniniwala na ito ang kanyang pagkakataon upang talunin si Shenlang. Gayunpaman, iginiit ni Shenlang na gumamit ng bagong deck ng mga baraha, na nagbabantang aalis kung hindi matugunan ang kanyang kahilingan. Nag-aatubili, kinailangan ni Tian Labinsyam na sumunod at kumuha ng bagong deck, tiwala sa kanyang kakayahan anuman. Sa sandaling ang bagong deck ay siniyasat ni Shenlang at natagpo ang walang marka, nagsimula ang laro. Gamit ang kanyang pambihirang persepsyon, walang kahirap-hirap na tinukoy ni Shenlang ang mga card ng Tian Labinsyam. Bumunot ng malakas na kamay si Tian Labinsyam, ngunit si Shenlang, hindi napigilan at hindi man lang sumulyap sa kanyang mga baraha, ay may kumpiyansang tumaya ng 1,000 gintong barya, na nagpapakita ng katapangan ng isang sugarol na nagpasindek sa mga nanunood. Ang Tian Labinsyam, na hindi gustong matalo, ay tumugma sa taya ni Shenlang. Gayunpaman, nang ipakita ang mga card, si Shenlang ang nanalo. Kitang-kita ang pagkagulat sa mukha ni Tian Labinsyam. Ito ay simula pa lamang ng isang walang uliran na bangungot para sa kanya. Sa pag-ikot, ipinagpatuloy ni Shenlang ang kanyang diskarte sa hindi pagtingin sa kanyang mga baraha at pagtaya ng 1,000 gintong barya sa bawat pagkakataon, patuloy na nanalo. Naghiyawan ang mga tao sa paligid ng gambling house, na tinawag si Shenlang bilang Diyos ng mga sugarol. Ang Tian Labinsyam, sa kabilang banda, ay ganap na nataranta, na natalo ng nakakagulat na 13,000 gintong barya kay Shenlang. Ang pagkawalang ito ay nag-iwan sa kanya na nanginginig at pinagpapawisan, nalilito sa mga pangyayari. Dahil alam ang mga kahihinatnan na kakaharapin niya mula kay Tianheng, ang Tian Labinsyam na ay nagdahilan sa Shenlang, na binanggit ang pagkahilo. Samantala, sa mansyon ng pamilyang Su, masayang inaabangan ni Tianheng at ng pinuno ng pamilyang Su ang pagbagsak ni Shenlang, umaasang makakaipon siya ng napakalaking utang sa bahay ng pasugalan. Gayunpaman, ang kanilang kasiyahan ay panandalian. Isang gulat na Tian Labinsyam ang sumugod, ang kanyang pagpasok ay agad na nagbago ng kapaligiran. Si Tianheng, na inis sa kilos ni Tian Labinsyam, ay pinagalitan siya ng masama. Inaasahan na marinig ang tungkol sa pagkatalo ni Shenlang, hiniling ni Tianheng na malaman kung gaano kalaki ang nawala kay Shenlang. Sa paniniwalang ang utang na 10,000 gintong barya ay lampas sa pagpapaubaya ng mansyon ng Count at haantong sa pagpapatalsik kay Shenlang o mas masahol pa, ang Tian Labinsyam, na nalulula sa takot, ay nauutal ang katotohanan. Sa halip na matalo, nanalo si Shenlang ng 16,000 gintong barya. Ang paghahayag na ito ay nagulat kay Tianheng, na ang pagtawa ay natigil sa kanyang mukha. Sa kawalan ng paniwala, tinanong niya muli ang Tian Labinsyam, para lamang makatanggap ng parehong sagot. Nabalot ng katahimikan ang silid nang bumaon ang katotohanan. Hinawakan sa kwelyo ang Tian Labinsyam, isang hindi makapaniwalang Tianheng ang humingi ng paliwanag kung paano nagtagumpay si Shenlang na manalo ng ganoong kalaking halaga. Katumbas ng taunang kita ni Tianheng, desperadong hinanggad ni Tianheng na maunawaan kung paano nakamit ni Shenlang ang gawaing ito, iniisip kung siya ay nandayo o gumamit ng ilang maling taktika. Tian Labinsyam, umiiyak, sinabing wala. Tinapon ni Tianheng ang Tian Labinsyam sa isang tabi, pagkatapos ay tumalikod para tanungin ang Su family head. Hindi ba sinabi na ang Shenlang ay isang walang kwentang bagay para sa wala? Paanong ang lakas niya ngayon?
Medyo nabigla din ang tanong na Su family head. Hindi niya alam kung ano ang nangyayari. Sa sandaling ito, humakbang si Su Chen, na nagmumungkahi na ang magalit ngayon ay walang kabuluhan, at mas mabuting pumunta sa eksena at tingnan para sa kanilang sarili. Nang marinig ito, agad na tumayo si Tianheng at umalis. Si Su Chen, na nanunood kay Tianheng, ay nagpaalala sa kanya na huwag kalimutan ang mansyon ng City Lord at ang mansyon ng Prefect ang kanyang suporta. Bahagyang tumango si Tianheng nang marinig ito, pagkatapos ay walang tigil na nagmadali patungo sa Fortune Casino.